Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa patuloy na inyong pagsuporta at pakikinig sa ating programang itong pagbabasa ng Biblia sa buong taon ng 2024. At ngayon po ay day 94 of our Bible reading at babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 16, 17 at 18. At kung meron po kayong mga prayer requests, paki-iwanan nyo lamang po ang inyong prayer requests sa comment section ng video posting na ito. And paki-like and share ang posting nito sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak upang malaman din po nila at marinig ang salita ng Diyos sa araw na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Second Samuel chapter 16. Si David ay pababa na noon sa bundok sa di kalayo ang nakasalubong niya, si Ziba, ang alipin ni Mephibosheth. Ito'y may akay na 2 asno na may kargang 200 pirasong tinapay, 100 kumpol ng pasas, 100 buwig ng sariwang prutas, at isang sesidlang balat na puno ng alak. Anong gagawin mo sa mga yan, Ziba? Tanong ng hari. Sumagot si Ziba, ang 2 asno ay para sa sakyan ng inyong pamilya. Ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin. At ang alak po na may para sa sinumang manghihina sa ilang. Saan naroon ang anak ng iyong Panginoong si Saul? Tanong ng hari. Nasa Jerusalem po, tugon ni Ziba, sapagkat ang paniwala po niya ay ibibigay na sa kanya ang kaharian ng kanyang ama. Sinabi ng hari, Ziba, ang lahat ng ari-arian ni Mephibosheth ay magiging sayo. Sumagot si Ziba, pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod. Maging karapat-dapat sana ako sa inyong pagtitiwala. Nang papalapit na sa Buhurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito kahit napapaligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka! Lumayas ka! Mamamatay tao! Kriminal! Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw ng kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga maliligayang araw mo. Isa kang mamamatay tao. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Simei na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat ng kanyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang ginagawa ng Benjaminitang ito, hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglalakad, sina David at ang kanyang mga tauhan samantalang sa gilid ng burol, sa tapat nila'y sumasabay si Simei. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsasaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Pagkatapos dumating ang hari at ang kanyang mga kasamahan na pagod sa may ilog Jordan at nagpahinga muna sila roon. Hindi nagtagal, pumasok nga sa Jerusalem si Absalom kasama ang lahat ng Israelita pati si Ahithophel. Nang makita si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusai, sumigaw ito, mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Ito ba ang pagpapakita mo sa katapatan sa kaibigan mong si David? Tanong ni Absalom. Bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? Sumagot si Kusai, hindi po ako sumama sa kanya sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng paglilingkod ko sa inyong ama. Tinawag ni Absalom si Ahithophel at humingi ng payo rito. Ano ba ang mabuting gawin natin? Ganito ang gawin mo, wika ni Ahithophel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganoon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Kaya't
Kanilang ipinagtayo si Absalom ng tolda sa itaasang palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping niya sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahithophel ay itinuturing na salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. 2 Samuel chapter 17. Sinabi ni Ahithophel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 tauhan at ngayon ding gabi hahabulin namin si David. Sasalakayin ko siya habang pagod pa siya at nanghihina. Malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ang kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga tauhan gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais kong mamatay, kaya't ang iba ay hindi masasaktan." Nagustuhan ni Absalom at ng pinuno ng Israel ang payo ng Ahithophel. Ngunit, sinabi ni Absalom, "Tanongin din natin si Kusai na Arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito." Pagdating ni Kusai, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahithophel. Tinanong niya si Kusai, "Susundin ba natin si Ahithophel? At kung hindi, ano ba ang masasabi mo?" Sinabi naman ni Kusai kay Absalom, "Sa ngayon, ang balak ni Ahithophel ay hindi mabuting sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amay, mga sanay na mandirigma? Mababangis silang tulad ng inahing osong inagawan ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng mga kanya mga tauhan. Malamang siya ngayon nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar. At kung sa unang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na ang sino mang makabalita ay ganito ang sasabihin, 'Natalo ang mga tauhan ni Absalom. Matapang may pusong leon ay matatakot din, sapagkat alam ng buong Israel na magiting na mandirigma ang iyong ama at hindi aatras sa labanan ang mga tauhan niya.' Ganito ang payo ko, hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba ay matipong lahat na sindami ng buhangin sa tabing dagat. Pagkatapos, ikaw mismo ang manguna sa pakikipaglaban. Hahabulin natin ang kaaway saan man siya magsuot. Sasalakayin natin siya na parang hamog na pumapatak sa lupa at wala isa man sa kanilang sambahayan at mga tauhan ang matitirang buhay. Kung siya'y umatras sa isang lungsod, ating iguguho ang lungsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasong bato na matira roon." Pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas maganda ang payo ni Kusai na Arkita kaysa sa payo ni Ahithophel. Nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahithophel upang mapahamak si Absalom. Pagkatapos sinabi ni Kusai sa dalawang paring sina Zadok at Abiathar ang payo ni Ahithophel kay Absalom at sa matatandang pinuno. Matapos ipagtapat ang lahat, sinabi niya, "Babalaan ninyo agad si David na huwag matutulog ngayong gabi sa may batis ng ilang. Patawirin siya sa ibayo ng Jordan bago mahuli ang lahat. Baka mapahamak siya at ang mga kasama niya." Para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok sa lungsod. Doon na lamang sila naghintay sa Enrogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Ngunit may binatilyong palang nakakita sa kanila at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakuran ng isang taga roon. Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalatan ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paghinalaang may nagtatago roon. Dumating ang mga alipin ni Absalom at nagtanong sa babae, "Saan naroon sina Ahimaas at Jonathan?" Tumawid na sila sa ilog, tugon ng babae. Ginalugad nila ang lugar na iyon ngunit walang nakita, kaya't nagbalik na sila sa Jerusalem. Pagkatapos o pagkaalis ng mga tauhan, umahon sa balon ang dalawa. Nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang binabalak ni Ahithophel. Pagkatapos, sinabi nila, "Tumawid kayo agad ng ilog." Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat at nang magmamadaling araw, wala iisa mang naiwan sa kabila ng Jordan. Nang malaman ni Ahithophel na hindi sinunod ng ang kanyang payo, umuwi agad siya sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Jordan sina Absalom
at mga kasamang Israelita. Sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismaelita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Zeruias na ina ni Joab. Ang mga Israelita at si Absalom ay nagkampo sa Gilead. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi si Makir, anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Barzillai, isang Gileaditang taga-Rogelim. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sebada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot-pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kay David at mga kasama nito upang may makain sila, sapagkat alam nilang ang mga ito'y pagod na at nagdanas ng matining gutom at uhaw sa ilang. 2 Samuel chapter 18. Tinipon ni David ang lahat ng mga tauhan niya at pinagpangkat-pangkat ng mga ito. Naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig-1,000 at tig-100. Pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamunuan ni Joab. Ang pangalawa ay pinamunuan ni Abisai at ang ikatlo'y ibinigay naman kay Itai na Giteo. Sinabi ng hari sa kanila, "Sasama ako sa inyo sa labanan." Ngunit tumutol ang mga tauhan at sinabi nila, "Hindi po kayo dapat sumama sa amin. Kung kami po'y matalo at mapaatras, iyon po'y walang halaga sa mga kaaway. Kahit pamapatay ang kalahati sa amin o bilang namin. Ngunit ang katumbas ninyo ay 10,000 kawal, kaya't mas mabuti pong doon na kayo sa lungsod at padalhan na lang namin ninyo kami ng tulong. Gagawin ko kung ano ang inaakala ninyong pinakamabuti," sagot ng hari. Tumayo na lang siya sa may pintuan ng lungsod habang papalabas ang kanyang mga kawal na nasa pangkat na libo-libo at daan-daan. Pinagbilinan niya sina Joab, Abisai at Itai. "Alang-alang sa aki, huwag ninyong sasaktan ang anak kong si Absalom." Narinig ng buong hukbo ang bilin ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Absalom. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran. Nang araw na iyon, mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mola si Absalom at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa isang puno ng ensina." Pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, "Nakita mo na palang nakabitin, bakit hindi mo pa siya pinatay doon? Nakatanggap ka na sana sa akin ng 10 pirasong pilak at isang sinturon." Sumagot ang lalaki, "Kahit na po gawin ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang utos ng hari sa inyo at kina Abisai at Itai na huwag sasaktan ng anak niyang si Absalom alang-alang sa kanya. Kung siya ay pinagbuhatan ko ng kamay at mamatay, malalaman din po iyon ng hari at hindi naman kayo ang mananagot sa mangyayari. Hindi na kita pag-aaksayahan ng panahon," sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibat at isa-isang tinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pa nang nakabitin sa puno. Pagkatapos nito ay pumaligid ang 10 tauhan ni Joab kay Absalom at pinatay ito. Hinipan ni Joab ang trumpeta at ang kanyang buong hukbo ay huminto na sa pagtugi sa mga Israelita. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom, inihulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng mga bato. Nagsitakas naman at umuwi na ang lahat ng mga Israelita. Noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng isang bantayog sa libis ng hari. Ginawa niya ito bilang alaala sapagkat wala siyang anak na lalaking magpapatuloy ng kanyang pangalan. Isinunod niya sa kanyang pangalan ang bantayog na iyon at hanggang ngayon, tinatawag iyong bantayog ni Absalom. Sinabi ni Ahimaas na anak ni Zadok,
hayaan ninyo akong tumakbo upang maibalita ko agad sa hari na siya'y nailigtas na ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Ngunit sinabi ni Joab, huwag mong gagawin iyan sa araw na ito. Ipagpaliban mo muna sa ibang araw sapagkat namatay ang anak ng hari. At initusan niya ang isang aliping Kusita para ibalita kay David ang nangyari. Nagbigay galang muna ito kay Joab bago patakbong umalis. Nagsumamo kay Joab si Ahimaaz. Ano man po ang mangyari, pahintulutan ninyong sundan ko ang Kusita. Bakit anak ko? Tanong ni Joab. Wala kang mapapala sa pagpapabalita mo. Kahit ano pong mangyari, basta't pahintulutan ninyo ako, wika niya. Sige, tumakbo ka, wika ni Joab. Tumakbo nga si Ahimaaz at dumaan sa libis ng Jordan at naunahan pa niya ang aliping Kusita. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa tore ng pader ang isang bantay. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Sumigaw siya sa hari at sinabi ang kanyang nakita. Sabi ng hari, kung nag-iisa siya, tiyak na magandang balita ang dala niya. Samantalang ang bantay sa tore ay may nakita pang isang lalaking tumatakbong papalapit din. Kaya tinawag niya ang bantay pinto at sinabi, tingnan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan. Sinabi ng hari, magandang balita rin ang dala niyan. Sa tingin ko'y si Ahimaaz na anak ni Zadok ang nauunang dumarating. Sabi ng bantay, mabuting tao yan at magandang balita ang dala niya. Sabi ng hari, nauna ngang dumating si Ahimaaz. Yumkod siya sa harapan ng hari at sinabi, purihin si Yahweh na iyong Diyos na siyang dumaig sa mga taong naghimagsiklaban sa mahalang hari. Kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Kamahalan, isinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab, sagot ni Ahimaaz. At noong pong paalis na ako, nagkakagulo sila at hindi ko po alam ang dahilan. Sinabi sa kanya ng hari, tumayo ka muna dyan at sa isang tabi. At ganun nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang Kusita at ganito ang sinabi, magandang balita kamahalan, ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom. Nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya ay sinasabi niya, anak kong Absalom, anak ko, Absalom. Ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw. Absalom, anak ko, anak ko. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.